Okay po. John 15. No? Punta tayo rito sa Magandang Balita Bible. Okay, dito po sa sa John 15, starting verse 1, sabi niya, ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Tingnan niyo po, no? Ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. Ayan po yung alam ko po, sikat na po ito, no? Popular na talata ito sa inyo. Pinuputol ko ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong mamunga, dumami ang bunga. Take note po rito, sabi niya, pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga. Kahit namumunga na, puputulan pa rin niya, no? Pero hindi po ito yung para itapon. Hindi katulad nitong sinasabi niya na pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, no? Yung tinatapon yun sa ibang verse po rito sa Bible. Pero itong namumunga, ito pinakasasapitan ng namumunga. Ang sabi niya, ang bawat sangang namumunga ay pinuputulan at nililinis. Ano pinuputol? Mga kapatid, alam niyo po ba yung nung unang-unang panahon ng cellphone ko po, yung unang-una naalala ko, binigay lang sa akin ito ni Pastor Jomar, yung binigyan niya ako ng cellphone. Di ko alam kung dalawang cellphone niya o ayaw na niya yung isa, pero binigyan niya ako at pinagpraktisan ko yung Alcatel. Sila una yun, yung unang-unang cellphone na courting safeguard, no? Pagkatapos noon, ang pangalawang cellphone ko ay yung 5110 ata, Nokia 5110. Susunod na cellphone ko parang 3210, parang ganoon. Pagkatapos po hanggang sa ngayon ito pong nakaraan, Samsung, Oppo, yung magalang na cellphone. Pagkatapos nun, yung susunod na cellphone ko ngayon ay itong Samsung. Ngayon, ano ibig sabihin? Nag-upgrade po ako. Nag-upgrade. Ibig sabihin, yung pangat ng pangat yung kalidad nung ginagamit ko pong cellphone. Yung noon, nahihirapan ako. Pero ngayon, paganda na ng paganda. Noon, ang camera ng mga cellphone noon ay sa harapan lang. Sa likod lang. Pero ngayon, harap na at likod. Ano pong pinupuntos ko? Nag-upgrade po yung cellphone ko. At maaaring kayo, nag-upgrade din yung cellphone nyo. Nalala ko nun, yung isang sikat na sikat po nun yung 8210, yung Nokia 8210. May nagpahiram po sa akin nun. Sabi ko, ang ganda. Nagagandahan ako. So, alam mo, sa totoo lang, kahit na kahit na may maganda ka ng cellphone ngayon, hindi mo pa rin maiwasan na pumunta doon sa mall at tumingin-tingin ng bagong cellphone, kahit na bago ang cellphone mo. Bakit? Andun yung desire mo na umangat yung gamit mo Pero mga kapatid, hindi kaya dapat mag-upgrade din tayo sa ugali? Hindi kaya dapat mag-upgrade din yung kalidad ng pagkakristyano natin? No? Kung hihilingin mo kay Lord yung mga cellphone na yan, hindi naman niya tatanggihan No, kahit na mahal yan. Hindi issue sa kanya 'yon. Basta gusto mo. Sana po ang gusto ng Panginoon sa atin mag-upgrade din tayo, no? Na yung pagkakristyano natin mag-umangat yung quality, yung dedication natin, yung consecration natin, yung binibigay natin sa Diyos hindi kaya maganda na nag-upgrade din yung pagkakristyano natin, katulad nung mga gamit natin. Noong unang panahon, ang TV noon black and white lang. Pero ngayon, sino bang may gusto ng black and white? Mga monitor na lang ang meron dito. Yung monitor na nakalagay dun po sa yung titingnan kung may magnanakaw. Yun na lang yung mga black and white Pero ngayon, walang may gusto. Ayaw na nga nila ng picture tube yung matataba na TV. Ang gusto na ngayon, mga flat screen. No? At yung isang nakita ko, 200,000 ang isang model ng isang Sony, no, na flat screen. Wala namang masama kung gusto mo magkaroon, bakit hindi? Mas maganda sa paningin yun Pero hindi kaya dapat mag-upgrade yung pagkakristyano natin habang tumatagal tayo dito sa mundo. Ulitin ko po, hindi naman hinihindihan ng Diyos yung kung hihiling ka Kung ipupursyo ng pananampalataya mo, ipupush mo.
Okay lang naman eh. Pero how about yung ugali natin? Hindi kaya dapat mag-upgrade din tayo. At ang sinasabi niya rito, no, pinuputol ng Diyos ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis. Yun ang pagkakaiba eh. No, pinuputulan kanya ng yung mga dapat mawala. Pinuputol niya yung mga hindi dapat sa'yo. Bakit? Sabi niya gano'n, at nililinis. Yung prune dito, yung sa English kasi yung pinuprune, no, yung pinuputulan yan. Kasi ito pong sabihin natin, itong mga sangang ito na hindi namumunga, kumukuha pa ng sustansya yan eh. No? Ang ginagawa po nila, pinuputol yan, pagkatapos para yung sustansya na dumadaan riyan, eh, dadaloy dun sa pwedeng magbunga. Eh mga kapatid, katulad din po ng sinasabi ng cancer, tinatanggal yan eh. Ino-opera yan, inaalis. Eh ngayon, sabi niya rito, ito rin, sinasabi ng Panginoon sa atin na pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga. Bakit? Para lalo pang mamunga. Ay, kung pag-aaralan po natin, ang isang dahilan, kaya pala hindi namumunga ang mga Kristyano kasi hindi napuputulan. Maari kasi yung ugali niya ito. Maari kasi itong attitude na ito. Ito yung dahilan kung bakit hindi namumunga eh. Kaya pala hindi namumunga ang mga Kristyano dahil may mga ugaling ganito. No? Eh, hindi lang yun. Tapos sabi niya gano'n, nililinis. No? Yung cleansing. Sa English, cleansing eh. Dito, nililinis ang bawat sangang namumunga upang dumami pa ang bunga. Alam niyo mga kapatid, marami pong mga tao sa church ang actually hindi nakakatagal eh. Kasi pag dumadaan na sila dito sa pruning na ito, sa personal nilang buhay at dito sa simbahan, pag dumadaan na sila doon sa cleansing, doon sa yung ginugupit na sila, masakit. Masakit yung nakokorek ka. Masakit yung pinuputol ka, yung sinisita ka. Masakit yan. At yung mga tao po na hindi tumatagal sa simbahan dahil sa nasasaktan sila sa correction o sa bati o sa ganito, ganyan, eh mga kapatid, eh alam niyo, nakamit po ako ng mga tao na sana noon sila ay mataas na. No, yung mataas na level na kaso hindi nila nakakayanan yung mga sistemang ganito, sistemang ganyan. At eto pa, alam niyo mga kapatid, may time na sasadyain ng Diyos na iharap ka talaga kay Satanas. Katulad ni pangalan nito, katulad ni Jesus, 40 days siyang iniharap kay Satanas. Ang nakalagay po ron eh, ang Diyos ang nagharap sa kanya kay Satanas doon sa wilderness for 40 days. Pagkatapos niyang mabaptize sa Holy Spirit, yung pagkatapos niyang mapuspos, pagkatapos niyang mag-camp, parang ganun po, no? Ay hinarap siya sa tukso. No, kailangan niya kasing mapagtagumpayan ito eh. Kaya nga ito mga kapatid, ito po ang sinasabi ko po rito. No, merong proseso ng pagpupulak at proseso ng paglilinis na kailangan mo matagalan. Kailangan mo dumaan. Minsan, halimbawa pag ang isang simbahan po ay magulo, eh siyempre ayaw mo umattend doon. Pero hindi mo alam yung kaguluhan na yan. Hindi mo alam, part yan ng pagde-develop sa iyo ng Panginoon, pag-prune sa iyo ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi po ako dito sa Rema unang nag-church eh. Kasi meron kaming church na inaatinan noon. Alam niyo, daming hindi maganda na naririnig ko po at nakikita ko doon sa mga kasamahan ko doon sa dating church na inaatinan po namin. Ang daming, kumbaga kung mapipintas ka, ang daming mapipintas mula sa mababa hanggang sa pataas. Kailangan makasurvive ka doon eh. Doon sa kapintasan na yun eh. Hindi ka naman nagsisimba ron dahilan doon sa sabihin natin perpekto yung pastor. Wala kang makikita ng perpektong pastor, si Jesus lang. Pero ang perpektong pastor natin, nilalagay ka doon sa simbahan na yun para doon ka mamold, para yung kaartehan mo ay mapiga. Kumbaga yung pagiging maselan mo ay mapiga para lalabas ang ginto sa'yo. No? Amen. Sabi niya ganun, pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang
lalong dumami ang bunga. Interesado ang Diyos sa bunga natin, pero interesado ang Diyos doon sa nakasurvive ka, parang Survivor Philippines, no? Na pagkatapos mong padaanin dito sa mga prosesong ito, doon sa mga hindi magagandang proseso, doon sa mga nakakainis na proseso, pagkatapos noon, buhay ka pa. No, yun ang gagamitin ng Panginoon, hindi yung konting arte lang, umalis ka na sa simbahan, hindi ka magagamit ng Panginoon. Dahil sabi niya, upon this rock I will build my church. Upon this rock, no, yung matibay na bato, doon niya itatayo. Yung kailangan matibay yung personality mo. Na survivor ka dapat, na sa kabila ng ininis ng diablo na ginamit niya yung mga kasamahan mo sa simbahan para inisin ka ng inisin, ay mahal mo pa rin sila. Hindi ka pumatol. Yun po ang tinutukoy ng Biblia. Bakit? Kasi kapag ka nakasurvive ka nun, sigurado po na tayo na promotion ay parating. Pero yung mga sabihin nga natin kahit bagyo no, sa bagyo, yung mga dumadaan na bagyo, yung mga nyog, yung mga punong matagal na mamunga, 10 taon bago mamunga, baluktot na, 90 degrees na sila habang binabayo sila ng bagyo. Pero alam nyo, pagkatapos ng bagyo, yung bagyo, wala na. Pero yung puno, nandun pa, nakatayo. Bakit? Ang lalim ng ugat at saka matibay yung katawan nila. At ganun ang gusto ng Diyos sa atin. Mga kapatid, may mga tao po na okay, mga puno din naman sila, pero siguro puno ng kamatis. Pagka dumaan ng bagyo, wala na yung bagyo, wala na rin sila. Bakit? May hina At ayaw ng Panginoon yung ganun. Ang kailangan niya, ang gagamitin niya, how many sa atin ang nagsasabi na, Lord, gamitin mo ako? Ang kailangan niyang gamitin ay yung matibay. No, kaya nga sabi niya rito, pinupulak, no, pinuputulan at nililinis. Yung makatagal ka. No? Makatagal ka. Okay, abante po tayo. Punta po tayo rito sa Lucas chapter 13. Lucas chapter 13. Okay. Sabi niya ganun, mayroon po akong meron kasi ako narinig na sermon this week na sabi kong ganun. Ang pastol po kasi ay naghahanap niya ng magandang pastulan, yung matataba ang damo. Yung magagandang damo, dadalhin niya yung tupa niya ron. Hindi naman siya hindi naman tumutubo sa kanya yung damo hahanapin niya. Ngayon, kapag may maganda kang teaching na narinig, meron kang magandang sharing na narinig, andun kagad ang iniisip ng pastor, kailangan mapakain ko to, kailangan marinig din ng miyembro ko to. No? Yun, dadalhin ka niya doon sa magandang pastulan, dadalhin ka niya doon sa magandang teaching. At doon niya ipapakain sa iyo. Kaya sinishare ko po ito dahil meron pa akong message na alam ko naman biblical, pero na-bless ako at gusto ko pong i-share din sa inyo. Dito po sa sa Lucas chapter 13, starting verse 6. Dito po, sabi niya gano'n, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno na may isang tao na may puno ng igos at kanyang ubasan minsan. Tinitingnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Ang sabi po ng mga tao, ang igos po kasi sinisimbolize ng Israel. O pwede rin, pero marami kasing meaning ito Yung ang Bible po, napakaraming application sa ating lahat. Ngayon, dito sa verse 7, kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, sinasabi niya, isang puno, nakita niya na walang bunga. Hinahanapan niya ng bunga at yung po, hinahanapan tayo ng Diyos ng bunga. At sabi nga niya, yung mga sanga raw na hindi nagbubunga, pinuputol, nakalagay po sa Biblia, tinatapon sa impyerno No? Tapos, pero yung nagbubunga ay pinupulak pa niya yan. Tinatanggalan pa niya yan ng mga kaartehan, tinatanggalan niya yan ng mga hindi magagandang bagay. Pagkatapos, para lalong mamunga. No? Ngayon, ituloy ko po, sabi niya ganon, sa verse 7, kaya sinasabi niya sa mga tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga. Maring 3 taon ka ng miyembro. At maaaring yung church nyo ay 3 taon na sabi niya gano'n, maaaring 3 taon ka ng miyembro ng church.
Pero bakit ganun? Parang wala pa rin bunga. No, sabi niya gano'n, kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang, yan. Ibig sabihin, pampadagdag lang ng ng taga-upo, no? Sayang yung upuan, sinasabi ni dito. Walang bunga. Maaring itong miyembrong ito ay walang bunga. Ngayon, sumagot po itong tagapag-alaga, yung pastor. No? Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Teka lang, sabi nga nung maring yung pastor, teka lang, bigyan natin ng time pa. Pero 3 years na. So, papasok na siya sa pang-4. Ngayon, ito po ang sinabi niya. Ang problema po, walang bunga. Walang naghahanap ang bunga ang Diyos at ang problema, wala ngang bunga. Ngayon, tingnan niyo po, ang ginawa yung way nitong pastor na to, para mamunga. Para makitaan ng bunga. Yung hinahanap na bunga, no? Kung pwede niyo ulitin, sabihin niyo yung hinahanap na bunga, no? Ito yung ginawa noong pastor, nung tagapag-alaga, o nung pastor, na para mamunga. Ito yung proseso para mapuwersa nating mamunga yung miyembro, no? Sabi niya gano'n, naalala ko po nung unang panahon may nagpa-pray sa akin, sabi niya, Kuya Boy, sabi niya gano'n, hindi pa ako pastor nun. Sabi niya, pag-pray mo nga na maging matibay ako. Alam niyo mga kapatid, nilayans ko. Sa camping ito, sabi ko, Lord, bigyan mo ng maraming problema. Ayan, dumilat siya, napadilat siya habang bigla akong tinignan ng nakakagulat na tingin na bakit yun ang prayer ko. Mga kapatid, basahin natin to. Sabi niya, etong gagawin niya, huhukayan ko ang palibot ng puno. No? Huhukayan niya yung palibot at lalagyan ng pataba. Ngayon, dito po sa English Bible, ang sabi niya, lilinisan ko, no? Huhukayan ko. Walang problema, hindi mo na kailangan Englishin yung part na yon. Pero sabi niya gano'n, at lalagyan ko ng fertilizer. Okay. Pag sinabi natin fertilizer, noong unang panahon kasi nagtatayim ako noon sa likod namin. Yung fertilizer doon, parang na siya, parang asukal o asin ang itsura niya, kulay puti. Parang refined na siya. Pero noong unang panahon, wala pong gano'n na dumaan na sa faktorya. Ang fertilizer nila ron ay dumi. Kasi dito po sa King James Version, no? Punta nga tayo dito sa King James Version. Tingnan niyo po ang sabi niya. Lord, sabi niya, let it alone this year also, till I shall dig about it. Magdidig siya. Yung palibutan niya, lilinisin niya. At ito sabi niya, and dung it, D-U-N-G, dung. Lalagyan niya ng dumi. Ang dung ay dumi. Lalagyan niya ng dumi yung paligid nung puno. Ang fertilizer po ay yung dumi. Sa ating kasi fertilizer, yung refined na chemical yan, na pinaghalo. Pero nung unang panahon, ang fertilizer ay dung. Ang dung ay dumi. Dumi ng hayop. Bakit? Kasi ang dumi po ng hayop, may nitrogen dyan na kailangan nung halaman. Ngayon, ito mga kapatid. Ang dung o yung dumi, isipin mo para daw mamunga ka, para daw lumago ka, para magkaroon ka ng prutas o bunga, kailangan kang lagyan ng ayaw mo. Bakit? Yung dung ba gusto mo? Yung dumi ba gusto mo? Ididikit sa iyo yan. Isang bagay ang dung na ayaw mo. At amoy pa lang, no, mga kapatid, amoy pa lang, lumalayo ka na. No? Ano pa? Itsura pa lang, lumalayo ka na. At yung mapadikit pa sa ito, lumalayo ka. No? Dinidistansya mo ang sarili, isang bagay na ayaw mo. Pero ang sabi niya rito, sabi nung nag-aalaga, lalagyan ko ng dung, lalagyan ko ng dumi, magsisilbing fertilizer. Ano ang mangyayari po?
Minsan, di sa church, bakit kaya nangyayari sa iyo yung mga bagay na parang, kahit na sa personal na buhay, hindi lang simbahan eh. Bakit nangyayari sa iyo yung mga bagay na dumadaan ka doon sa ayaw mo? At ito po, no, na alam nyo, may mga tao po na alam ko po, nako, patawarin ako kung, yung ingat naman ako eh, na sobrang arte. As in, sobrang arte. Maarte pa rin sa katabi mo. No? Pagdating sa mga kainan. Ay, praise the Lord. Pagkatapos, i-invitein siya doon sa isang lugar. Pasintabi po tayo sa isang kainan, isang birthday yan, isang handaan. At yung handa ay nakukubera ng langaw. Yes, ayaw natin yun, pero alam niyo mga kapatid, alang-alang sa pakikisama na dati nung hindi siya born again, hindi niya gagawin, pero ngayon born again siya, napupersa yung pagbabago. Alang-alang sa pakikisama. Alam niyo, kakain siya eh. Alam niyo mga kapatid, noong unang panahon, meron pong mga kwento na kung gusto mong evangelizein itong tribong ito, kailangan kumain ka ng isang buhay na iguana. Bayawak yun. No? Buhay na iguana, hihiwain nila yung tiyan, lalabas po yung mga bituka nung iguanang yun, at kailangan kainin mo yung itlog ng iguana, nung lizard, nung bayawak na yun, kailangan kainin mo at titingnan nila kung makakain mo, kasi pag hindi mo nakain yan, hindi sila papayag na mag-evangelize ka doon sa tribo nila. Yun ang kapalit. Pero alam niyo mga kapatid, kung maarte yung missionary, kung maselan yung missionary, hindi siya makakapag soul winning doon sa tribo nila. No, hindi naman ibig sabihin na pag may nag-offer sa iyo ng alak na tagay tayo, ang gagawin mo, iinumin mo. Hindi po 'yon. Pero ang tinutukoy po rito, no, mawawala yung pagiging maselan, maarte, alang-alang sa Panginoon. At ito yung sinasabi niyang ganun. Lalagyan ko ng dumi. Lalagyan ko ng isang bagay na ayaw niya, isang bagay na nilalayuan niya, isang bagay na ayaw niyang madikitan, isang bagay na ayaw niyang makita, isang bagay na ayaw niyang maamoy. At kailangan makasurvive siya ron. Ang sabi po ng Biblia, ito yung magsisilbing fertilizer. Alam niyo mga pastor, alam ko po ipakiramdam niyo, magkakaroon kayo ng miyembro na mahirap pastoran. Pero alam niyo po ba, hindi naman yung miyembro talaga makikinabang rin eh. Minsan, o kaya madalas. Pero sa totoo lang, makikinabang, bakit binibigyan kayo ng Diyos ng mga miyembrong ganyan? Kayo mismo. At minsan, bakit ka bibigyan ng pastor na ganyan na hindi mo na-expect ang pastor ganun. Pero alam niyo po, kailangan makasurvive kayo. Katulad ko, 4 na pastor ang kinasinurvivan ko. Hindi naman sila ganun kahirap eh. Pero wala silang sinabi sa akin na ako ay maarte. No? Nakisama ako, sumunod ako kahit hindi ko naintindihan dahil alam ko naman, hindi naman ako papatay ng pastor. Ang tinitingnan pala ng Diyos doon ay yung katapatan ko na kahit ganun yung pastor, hindi ako magmumura sa likod. Hindi ako magsasalita sa likod. At yun yung kailangan ng Diyos. Na yung ugaling niya, natatayuan niya ng ministry niya, tatayuan niya ng simbahan. Upon this rock, I will build my church. Yun pala. Paano kung nag-inarte ako nun? Paano pala kung lahat ng mali ng pastor tiningnan ko? Paano na? No? Nahiyaan ko ang Diyos ang mag-deal sa ganyan. Pag-aaralan po natin yan sa Firm Stance next week. No? Itutuloy natin yung Jezebel Part 3. Yung Jezebel Absalom. Pero, ito pala yung palang ayaw mo, kailangan mo makasurvive, yung isang bagay na hindi mo gusto, isang bagay na gusto mong layuan, yung isang bagay na ayaw mong maamoy, ayaw mong makita. Sabi niya ganun, yun ang sikreto nitong magsasaka, itong nag-aalaga, na sabi niya ganun, dahil sa walang bunga, bigyan mo pa ako ng time. Lalagyan ko ng fertilizer. Yung palang duming yun ang magsisilbing fertilizer para mamunga tayo. Kaya kailangan nating maging survivor. No, kung ano mang ilagay ng Diyos riyan, anong hayaan ng Diyos riyan, kung halimbawa, sabihin natin, uso nakawan, bakit ka magnanakaw?
Kailangan makasurvive ka rin. Hindi ka pwedeng matukso. Kung uso yung pagiging unfaithful na ng mga workers na kumbaga, uwi na lang ako. Eh, alam mo namang hindi yun ang calling mo. Alam mo, ang calling mo hindi doon sa bahay niyo. Tinawag kang kumayo. Kailangan makasurvive tayo kahit na yung mga kasama mo gusto nang mag-quit. Kailangan makasurvive tayo. Hindi tayo gagaya doon. No? Tingnan nyo nga, yung mga kapwa nga miyembro ni Pablo, kapwa Kristiyano ni Pablo, hinahadlangan na siya kasi may propeta pong dumating doon, kinuha yung sintro ni Pablo at tinali niya sa sarili niya, si Agabus ata yung propeta niya. Sabi ng Panginoon, ang sino mang may-ari ng sintrong ito ay itatali rin pagdating niya doon sa lugar na yon. Kaya sabi ng mga miyembro, Pastor Pablo, huwag ka nang tumuloy. Pahihirapan siya ron. Sabi ni Pablo, hindi, pupunta pa rin ako. At tayo mga Kristiyano, dapat ganon. Pero kung maarte ka, kung maselan ka, kung hindi ka makasurvive sa mga ganitong mga hirap, mahirap ang gamitin ng Panginoon. Ang panalangin pa naman natin ay gamitin tayo ng Panginoon. Kaya nga ito, no, mga pastor, bakit may miyembro kang ganyan? Mga miyembro, bakit may pastor kang ganyan? Kailangan makasurvive ka sa kanila. Amen. At ang isa pong bagay na mabanggit ko po sa inyo, alam niyo sila Benihin, ang nakita ko yung kasungitan Nakita ko yung yung pagiging stricto nila. Yung mga anointed pala, mga masusungit, no? Mga mahigpit, mga masyadong disiplinado. Kailangan makasurvive doon, pero hindi natin topic yan. Meron po akong i-share sa inyo, close ko po rito. Paskong Pasko, doon po sa simbahan ni Kenneth Hagin, meron pong mga merong mga parang yung pasalamatan session o service, parang ganon. Lalapit yung bawat miyembro at magpapasalamat siya, magte-testify siya na dahil lang kay ganito, kay brother ganyan, kay sister ganyan, o kay pastor, ako ay na-bless, ako ay lumago. Ngayon, ang nangyari po, tinawag po yung isang tao, Christmas evening ito, yung December 24, may parang simbang gabi sila, pero hindi simbang gabi. Service yun. Tapos ang nangyari, sabi niya, tumayo siya, yung isang tao po, sabi niya gano'n, nagpapasalamat ako kay pastor, dahilan sa kanya, ako ay na-bless, ako ay lumago, nagstay ako rito sa church. O di palakpakan naman yung mga tao. Tapos tumayo naman isa, sabi niya, nagpapasalamat ako kay pastor na naman, dahil ako ay na-bless, nahamon ako, siya yung inspirasyon ko, kaya di palakpakan na naman yung mga tao. Tapos sabi niya gano'n, nagpapasalamat ako kay ganito, nung time na baon ako sa utang, pinahiram niya ako. Kaya sabi niya gano'n, hulog siya ng langit. Kaya purihin ang Panginoon, palakpakan na naman mga tao. Yung isa naman, sabi niya, nagpapasalamat ako kay elder ganito, kay brother ganito, kay sister ganito, kasi nung time na kailangan ko ang tulong, ginamit siya ng Diyos para tulungan ako. Na-bless ako, kaya ayun, palakpakan na naman ng mga tao. Nung si Kenneth Hagin na ang tumayo, yung mismong pastor na, ibang sinabi niya. Sabi niya, nagpapasalamat ako kay brother ganyan. Ngayon, sabi niya, yung brother ganyan, parang nagulat yung mga tao kasi si brother ganyan, yung pinakamatigas na ulo na miyembro ng simbahan. Tapos sabi niya, nagpapasalamat ako kay sister ganito. Yung si sister na ganito, isa sa pinakasakit ng ulo ng simbahan. No? Nagtaka sila, bakit dito sinasabi ni Kenneth Hagin na bakit akala ko ba yung yung parang blessing night ito na magpapa-thank you ka rin sa nakapagpalago sa iyo, nakabless sa iyo. Nagugulat sila, bakit ang sinasabi ni Kenneth Hagin itong mga pasaway, itong mga napakamatitigas na ulo, mga problema ng simbahan ng mga miyembro. Nangyari po, sabi ni Kenneth Hagin, nagpapasalamat ako dahil sa kanila, tumibay ako. Lumago ako. Ito po sinasabi ng Biblia, sila ang fertilizer ko. No? Kasi, sabi niya gano'n, tayo pa tayo ng isang taon, lilinisan ko yung paligid at lalagyan ko ng dumi, ng fertilizer. Ito palang duming ito, ang magsisilbing fertilizer, para tayo ay mamunga. Kaya, ano man ang ibato sa iyo ng Diyos o ibato sa iyo ng haway, kailangan makasurvive ka. Dahil, in the end, ang hahanapin sa atin ng Panginoon, namunga ba tayo? No? Minsan, gusto mo palagi ng blessing.
Pero ang hinahanap, ang gusto sa iyo ng Panginoon ay yung bunga. Alam niyo ba dito sa James chapter 1 verse 3 and 4, sabi niya, basahin ko po. Dito po sa James chapter 1. James chapter 1 verse 3 and 4. Sabi niya, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yan po ang bunga ng pananampalataya po. Yung bunga ng nakasurvive ka. Eto, ulitin ko lang. Sabi niya, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Pagsubok, yung makatagal ka nga doon sa kasama mo, pagsubok yan no? Pero, sabi niya, kailangan mapagtagumpayan mo. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Lacking natin. Kailangan ganap. Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin. Gusto natin magamit, kailangan nating maging matibay sa loob. Ito pong dumi, yung ayaw natin, yung di natin gusto, ito ang magiging fertilizer natin. Huwag kang iiwas. Kailangan pagtagumpayan mo. Panginoon, tinataas ko sa iyo muli ang mga nanonood sa bagong taon na to. Dalayan ko, Panginoon, na maging mabunga kami. Hayaan mo, Panginoon, na dumaan kami sa proseso under ng pangangalaga mo. Dumaan kami doon sa mga bagay na makakapagpalago at makakapagpabunga sa amin at magbibigay ng tiyaga. Hayaan mo, Panginoon, na mapagtagumpayan namin itong lahat. Turuan mo kami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay nawa po nasabi ko pa rin yung gusto kong iparating, no? At nangihinayang kasi ako, mga kapatid, sa mga taong namimit ko na wala na rito sa church na alam niyo, magkukwentuhan kami. Hindi namin pagkukwentuhan yung nangyari, ba't sila umalis, ba't sila nawala, pero nagmi-meet kami. Pero alam niyo, pagkatapos namin maghiwalay, isa lang nasa isip ko hindi kasi sila nakasurvive, kaya nawala sa church. Sana ngayon pastor na yan. Sana ngayon district na yan. Sana ngayon marami na siyang nagawa sa Panginoon. Pero nakakalungkot, hindi yun na ipinagpalit nila yung pwedeng gawin sa kanila ng Panginoon dahilan silang sa nagtampo. Sumama ang loob. Na nakikita ko po na hindi ko mapigilang bilang pastor. Pero wala na akong magawa Nandun na sila sa lugar na yun Pero yung nga lang, nalulungkot dahil pinili nilang umalis na lang. Sayang. Alam niyo, kung yung mga matatagal po nating pastor dito sa Rema, kasi yan, nasubukan yan at nakasurvive. Susubukan pa rin tayong lahat at kailangan nating makasurvive pa rin. God bless you po. Nawa po sa susunod na taon ay maging aware tayo rito para ma-practice natin at maging determinado tayo, more na determinado tayong makasurvive at makuha ang corona ng isang mananagumpay, yung crown na isang victorious Christian lang, no? Kahit pa sabihin natin victory ang simbahan mo, yung ikaw mismo na taga-victory hindi victorious, sayang lang, no? Para bang sinasabi mo na kami lang maliligtas kasi ito ang iglesia ni Kristo, kung yung mga miyembro hindi naman ligtas, kahit na anong pangalan na ilagay mo riyan. Amen po. Sige po, God bless you. Sa Thursday po. Sa Thursday sa Firm Stance, yung last part ng Jezebel and Absalom Spirit sa Firm Stance naman yan. God bless you po. Salamat po sa panonood.